paborito ko talaga 'to, masarap 'to pag ano, inihaw. Speaking of inihaw, nung bago lang ako ng Maynila, sabi ng ate ko, kasi ang ate ko is pinanganak ng Maynila, ako pinanganak ako sa Visayas. Visayas! Kaya Bisayang dako gyud ko. Pero dito na lang ako lumaki sa Manila. Pero Bisaya gihapon ko. I'm proud to be Bisaya, di ba? Sabi ng ate ko, nung bagong dating lang ako ng Maynila, katayin, mag-ihaw ka ng talong. Sabi ko, ha? Lainan nila mga Tagalog kay ihaw ng talong. Di ba ang ihaw sa Bisaya kay kanang gulgulon ba? Ano ba mag-ihaw baboy? Oh, napaisip ako dun, ihaw ang talong? Bakit wala namang leeg yun ah? Wala namang dugo. Bakit ihawon? Inosente. Iyon pala, ihawin, iihaw sa apoy. Iba kasi ang ihaw sa Bisaya. Kasi yung gulgulon ba, nang kakatayin yung hiwain ng kutsilyo sa leeg. Ganon yung ihawin. Oh, so napaisip ako dun, ihawin mo yung talong. Kalain mo yung Tagalog, okay, mag-ihaw, magtawang, mga anong, sa kamao masulti. Marag kog amo pong inosente, irehis lagi kayo, magapag Manila ba? Samahan nyo ako, magluto tayo ng talong. Andito yung mga, ayan, talong. Kunti lang yan, marami lang tingnan kasi nasa ibabaw. Yung mga sahog niya is nasa ilalim siya. So yan, pinagsama-sama ko sa isang strainer para isang hugasan na, diba? Tipid sa tubig. Paagasan na nagtubig, guys, diba? Kalami sa talong, dagko kaayo. Diba? Dahil sa syudad ta, may uling diri agud. Mas masarap sana yung ano, inihaw tapos sa kagawing kilawin. Kaso lang walang uling eh. So pakuluan na lang natin, 'di ba? As you can see, guys, busy yung kusina natin ngayon. Ayan oh, maraming nakasalang. Ito. Yan. Pinakuluan para yan sa talong na ilalaga kasi nga wala naman tayong uling. Kaya ilalaga na lang imbis na iihaw. Tapos ito naman yung pagkain sa aso namin. Kanin yan na may malunggay para healthy naman sila. Kasi yung ulam nila na mga bitukan ng isda is late na dumating. Ayan o. Late na siya dumating. So, ang ulam nila ngayon is malunggay, gulay muna na may oil para mayroon sila makain. Ayan. Nagbukal na siya. Umaras imong mga nagbukal-bukal ba. Tapos ito naman, actually ito yung ulam namin kagabi. Sweet and sour na baboy. Ayun. Kaso lang nakakaumay na. So gusto ko magluto og pinobre. Ayan. Magluto tag taong talong. Tapos ito naman, ito yung iniinom ko tuwing umaga, malunggay tea. Ito siya. Malunggay na pinakuluan. Ang gagawin ko lang yan is ilalagay lang yan dito sa yan oh. Ito yung baso niya. Tuwing umaga yan ang iniinom ko, malunggay tea. Tapos lagyan lang yan ng kunting asukal. Yan na yung pinaka-almusal ko para healthy. Kasi di ba kailangan natin ng lutein yung para sa mata at saka pampakinis ng balat. Pampakinis! Tapos yan, ito naman to gatas na may Ovaltine. Hindi ako masyadong nagkakape kasi pagkape nakakasira ng boses. Wow! Nakakasira ng boses. Ika nga nila, lahat ng bagay na sobra masama. O diba? So ito, malunggay tea. So, masarap pa, patiti ka na lang. So, maganda yan sa katawan. Vitamin E para sa balat at saka para sa mata din. Tapos, body cleansing na rin yan. Talong na ensalada. Paborito ko talaga ito. Masarap to pag ano, inihaw. Speaking of inihaw, nung bago lang ako ng Maynila, sabi ng ate ko, kasi ang ate ko is pinanganak ng Maynila. Ako pinanganak ako sa Visayas. Visayas! Kaya Bisayang dako gyud ko. Pero dito na lang ako lumaki sa Manila. Pero Bisaya gihapon ko. I'm proud to be Bisaya, 'di ba? Sabi ng ate ko nung bagong dating lang ako na Manila, katayin, mag-ihaw ka ng talong. Sabi ko, ha? Lainan nila mga Tagalog kay ihaw ng talong. Di ba ang ihaw sa Bisaya kay kanang gulgulon ba? Ano ba mag-ihaw baboy? Oh, napaisip ako dun, ihaw ang talong? Bakit wala namang leeg yun ah? Wala namang dugo. Bakit ihawon? Inosente. Iyon pala, ihawin, iihaw sa apoy. Iba kasi ang ihaw sa Bisaya. Kasi yung gulgulon ba, nang kakatayin yung hiwain ng kutsilyo sa leeg. Ganon yung ihawin.
Oh, so napaisip ako ron, ihawin mo yung talong. Kalain mo mga Tagalog, okay, mag-ihaw, magtawang, mga, kung ano, hindi ka maong masulti. Marag kong ama-ama, pang inosente, irehis lagi kayo, bago pag Manila ba. Yun ang experience ko sa linya na ihawin mo yung talong. Yun pala, isugba ba? Yan sa apoy, lutuin sa apoy, yun ihawin. Isa Bisaya, katayin pala yun. So, ang gagawin ko ngayon is, insaladang talong. Masarap sana yung insalada kung may bagoong. Ito. Kaso lang malalaki yung bagoong ko. Hindi ko nga na-vlog to eh, nung ginawa ko to. Ako din gumawa ng bagoong na to. Yan. May sili at saka suka. Tapos, syempre, kalamansi. So, maganda yung ating insaladang talong kung haluan siya ng pipino. Kaso lang hindi kami naka-order ng pipino. Wala yatang stock. So, ang gawin natin ngayon, itong iba, dalawa to, itong apat, igawing insalada. Tapos, itong tatlo naman is ipiprito natin dito. Yon. Ang halo ko sa insalada is kamatis, sili, atsal or bell pepper, tapos sibuyas. Yan o, puti siya na sibuyas. Tapos sili. Ang sili na to is para hindi makain mo, para patuloy-tuloy yung kain mo. Ang ginagawa ko nito is nilalagay ko sa suka, tapos lagyan ng asin, timplahan ko na siya. Tapos sabay buhos sa strainer para yung sabaw lang, katas lang nito mapunta sa ensalada para tuloy-tuloy na yung kain mo. Kasi pag nakain mo yung sili, ay magngangagid ka, ay magluha sa agas niya mo kinamagawa ng luha, di ba? Siyempre may kalamansi, saka loya na balatan. Siyempre hugasan mo muna kasi siyempre may mga kapangyarihan galing ni Mr. Germs. Tapos ito naman sa ating, para sa ating pritong talong, para sa sausawan, kalamansi at saka sili na may suka at saka toyo mamaya ilalagyan natin. Andun yung toyo natin, ayun o. Toyo, hindi toyo sa utak ha, kundi toyo na sahog, ayan. At tapos ito yung suka natin. Ito, may bukal na ang atong pinakulo nga tubig, nagbukal-bukal mo, ras imunggog mga nagbukal-bukal. So ato na ni ilunod. Ilalagay na natin yung talong long, ang ating talong long, diba? Yan. O, diba? Ayan guys, nag-ulbo-ulbo na siya. So, luto na natin pagkain aso. Tapos, yung pinakulo ang talong na nag-ulbo-ulbo na siya. Pero wag malagi sa muunlod. Hindi, ayaw niya lumubog ba? Kailangan ilubog natin siya. Nag-ulbo-ulbo na siya. Maras imunggog mga nag-ulbo-ulbog, nag-aso-aso, nag-uros-uros. Pastilan, ginoo. In love pa more. Ito, pwedeng na hindi lagyan ang ensalada nito. Pero gusto ko kasi ito na pag nangunguya mo ito, masarap, maanghang, masarap sa jowa mo. Para may konting kulay, o diba? Sili natin is hindi naman natin isasali yung laman niya kasi pipigain lang natin yung katas niya lang ilalagay sa suka. So, ang kapalit niya, para medyo anghang, kunting anghang, diba? Ito. Tapos, yung iba, hinihiwa agad to, diba? May mga buto-buto yan sa labas. So, ang ginagawa ko, para madaling matanggal yung buto niya, ganun lang, oh. Iduot, idiin, sabay hila. O, diba? Buo, tapos may mga kunti pa sa loob, itaktak mo na lang yan. So, malinis, ganun lang. Ay, talig ma-danger taan eh. Diba? Ang ani sila magsugba sa syudad, guys, naming ani. Ang karne nga sa nugbaan luto mo lagi sa mukha. Guys, ayan na. As you can see, nahiwa na natin yung ating talong. Tapos itong mga sahog para sa ensalada. Ensalada, ano ba sa Bisaya? Pinilaw nga talong. Tapos, ito yung para sa sausawan natin para sa ating pritong talong. Ito. So, ito na yung sibuyas niya, yung white onion. Tapos, syempre, ihahalo man na, pigaon man na siya na kalamansi. Sili para sa ensalada, yan nakalagay na sa strainer kasi bubuhusan ko yan ng suka. Ito kasi, ito, sausawan to para sa pritong talong. Ang ilagay dyan is toyo. Yan. O, diba? Yan na yung sausawan sa ating prito na talong. Para naman ito sa ensalada, ang ilalagay natin dyan is suka. Tapos sabay pigain. Ayan. Bubuhusan natin ng suka. Tapos idot-dot rin sila, guys.
idot-duot ba? Duot-duot. Na ikahuman, di ba? Ang anghang ana niya moadto na sa ilawom, musagol na sa suka, hahalo na sa suka yung anghang niya. So, pag kumain ka ng ensalada mo or kilawin na talong, hindi mo na makain yung sili, kundi ko yung anghang na lang niya ang makakain mo. So, ayan, so katas na lang siya. O, di ba? Bright idea. Simple. Pero malaking tulong. So, paghaluin na natin lahat ng ating mga sahog. Ito na yon lahat. Ito yung sibuyas na white onions. Ito yung ating bell pepper. Ito yung kamatis. Tapos ito yung espada. Ito yung luya. Wala pa yung wala pa yung asin. Pero pwede din yung dahon na sibuyas. Mas maganda siya tingnan. Yun na. Lantutay na yung talong. Diba? Pwede nang hatiin. Bukharo mo na siya, guys. Marabas imong kasing-kasing ni bukad kayo imong kasing-kasing imong atay kay gulog-ulugan ka ba sa imong uyab bang kabuang nga gaday ka. Kaya inon gwapo ganahan ko nimo bukad ko jang atay muna moras taong ba kan bukharo pinabukad kay pero lantutay na di ay diba? At dahil guys nagalit na yung ating mantika, ipiprito na natin yung talong. Ang ginagawa ko, hindi siya tinataob kasi pag iluluto siya, unang salang mo pa lang na itataob mo siya, hihigupin yung mantika. So, ang ginagawa ko, yung balat na sa ilalim. Yan. Para yung mantika niya is hindi hihigupin. Tapos, pag naluto na siya, saka ko itaob. Pag naluto na yung sa may balat banda. So, hindi na siya masyadong mapanghigop ng mantika. So, ilalapag ko muna yung camera. Hirap magluto, isa lang kamay. Ayan guys, nandito na yung ating talong. Tinanggal ko na, nilagay ko na siya sa strainer kasi kailangan na nating hatiin. Bukharon, ang tawag na sa Tagalog, nakalimutan ko. Iyan na siya, paghiwa-hiwalayan na. Yan guys, tingnan nyo yung ating prito. Oh, nag-awas-awas na gano'n siya. Umaapaw-apaw na. Parang kagaya sa pagmamahal mo sa jowa mo na nag-apaw-apaw. Pero hindi na susukian. Kung napapansin nyo guys, colorful na siya. Kinakain ko lahat yan. Lahat ng sahog na yan. Nandito na yung luya, kamatis, sibuyas. Yung sibuyas di ko masyadong dinamihan. Binawasan ko kasi nga, yung kilikili natin, tuwa. Yung amoy natin, aalingasaw. Dati di ako naniwala, pero nung kinakain ko lagi yung sibuyas. Kasi malaking to sa katawan nakakatulong din ang sibuyas sa katawan. Kaso lang yung amoy mo, yung singaw, napapansin ko talaga, naniniwala na ako. Tapos, ayun, andito pa yung ating kalamansi at saka ang ating suka. Ayan, dadagdagan pa natin yan. Tsaka syempre yung ating asin. Ayan, asin. Na-check na natin guys yung ating talong, wala siyang mga tao, di ba? Hinati ko na siya. So, ang gawin natin yan, dudurugin pa yan. Hiwa-hiwala. Ang gusto ko hiwa-hiwala yan Tapos saka ilagay dito sa ating mga spices. Para pag kumain ka, sandok ka lang ng sandok, subo ng subo, di ba? Masarap kasi talaga isubo. Lalo pag kinakamay mo yan, masarap talaga pag kinakamay yan. Ang kilawin na talong or ensaladang talong, masarap yan pag aside from this, di ba talong lang to at saka mga spices. Masarap to pag lagyan nyo ng ito, aside from this, bagoong, ilagyan nyo. Tapos, lagyan nyo rin ng okra na yung nilagang okra. Tapos yung pipino. Sarap! Pangalan mo, makakalimutan mo sa sobrang sarap. Bago ka sumubo, sulat mo muna pangalan mo. Baka magtanong, ano nga ba pangalan ko? Kalokohan. Joke lang. So, ihahalo na natin. Ayan ilalagay na natin ang ating. Tapos lagyan natin ng kunting bagoong, kunti lang. Para naman may lasa, di ba? Di ba? Ba, mas masarap pa yan sa jowa mo, kaalam mo. Masarap. Gusto ko talaga to pero kailangan nyo i-check yung talong kasi baka may tao, alam nyo na. Pero kung gusto nyo naman, di naman nakakamatay yung tao ng talong kasi pampaganda ng boses yun. Halo nyo na, kainin nyo na. Organic yun. Organic yun, di ba? Bango-bango. Singaw pa lang, ulam na. Kung sa Chinese, hubi. O, diba? Amoy pa lang masarap. Amoy masarap. Yun ibig sabihin ng hubi sa Chinese. Pag masarap naman, huchay. O, diba? So, ito na guys, ang ating pinaghalo-halong kilawin na talong or ensalada para sosyal. O, diba?
ready to eat na yan. Sabi nila, ayaw, wag mong haluin ang gusto kasi madudurog, murag pagkakaro, diba? Masarap man. Lami ba dyan ka ng kuto-kutahon? Paligawon. So, ang gawin naman natin ngayon, yung ating pritong talong, babalik rin natin. Aray. Ouch! Oh my God. Isa sa pagkain na pampahaba ng buhay. Dati akala ko ang talong ay wala masyadong nutrients. Pero, napag-alaman ko nung nag-research ako, nasa balat niya ang nutrients nito. At napag-alaman ko rin na lahat ng pagkain or prutas or gulay na kulay violet ay pampahaba ng buhay. Diba? Huwag mong maliitin kasi kahit maliit yan, malaking ambag yan sa katawan mo, kalusugan. Kaysa puro ka baboy, katagalan tingnan mo, magiging baboy ka rin. Maano pa yung panahon sa buhay. Aray, nasuko na ang langit. Nagalit na ang langit. Ang ingay-ingay ko daw. Guys, may paipakilala ko sa inyo. Ang aming munting maliit na kuting, si Procopers. Procopio! Ampo namin to eh. Kasi napulot to sa kalsada. Kasi kawawa siya, nakita namin sa kalsada. Ayan o, duling siya guys. Tapos nung napulot ng pamangkin ko, yung buhok niya sa kabila, hindi pantay. Parang pinaglaruan yata sinunog, di ba? Duling yan. Tapos yung iba naming kuti, pusa. Yung dati pusa namin na kinain yung anak niya. Yan o. Nanganak na ulit siya. 3. Kaso lang, kinain ng kapatid niya yung 2. Kaya ito na lang natira. Ito o. Cute. Di ba? Oh, nakasurvive siya, hindi kinain. Aswang ito isang pusa namin, kinakain yung anak niya. Ito natira siya, hindi kinain. Yun yung bahay nila. Ang lusog niya kasi mag-isa na lang siya. Procopers! Ito makulit namin, ampo namin napulot sa kalsada. Ayan o. Na-save siya, rescue din pag may time. Kasi kawawa, oh diba? Kawawa na Mingming no. Say hi. Nangigigil ako. Tanggalin ko yung panga mo.